Hello guys, welcome. No contact situation tayo ngayon. Anong energy ng person mo? Be open-minded po, hindi halos lahat maka-resonate. Piliin nyo na lamang. Then, thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for no contact situation. Anong mensahe para sa'yo? Anong ganap ng person mo? Ano kanyang iniisip? Kapag naalala ka niya, nagsisisi ba siya? Okay, tingnan natin kung ano yung mga lalabas. Give me the message for no contact situation. Anong energy ng person mo? Okay, the Empress. May nararamdaman ko dito, yung iba sa inyo, no, yung kanilang person ay nagkakaroon na dito ng realization. Pero ganun pa man, ano, siya yung tipo ng tao na, ano, independent, okay? Hindi to basta madaling madaya. Ito na yung nakikita ko. Then, malakas din ang appeal ng person mo. Ito na yung nakikita ko. Malakas yung attraction, okay? Kumbaga, itong tao na to, maybe hindi niya alam din na maraming nahanga sa kanya, okay? Yung tipong, kahit hindi siya kagwapuhan, kagandahan, pero malakas yung sex appeal. Ganun yung nakikita ko. Malakas yung sex appeal. Meron ditong the Tower reverse, okay? Nafe-feel ko dito, no? Sandali, buuin natin para mas malinaw kung makita. Give me more information. Okay, tumalsik to. Lagi lumalabas ang devil energy. Nakakaramdam ako dito ng obsession. Obsessed tong taong to sa'yo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Malakas yung pagnanais. Maybe pinapapantansyahan ka pa rin ng tao nito. Or pwede rin sabing energy mo tong si The Empress kasi nakikitaan ka niya ng gumaganda ka, umaayos ka, minamahal mo yung sarili mo, meron kang binabago sa katawan mo, nag-exercise ka, nagiging kang matalino, yung ganun ba? Pero nakikita ko, pwedeng energy mo kasi to, o pwede rin sa person mo, maalin vice versa kung ramdam mo kung kaninong energy to, kung energy mo ba to o energy ng person mo. Nakikitaan ko dito na yung person mo, no, meron ditong obsessed, may addiction. Kumbaga, itong tao na ito, kapag naiisip ka, talagang maybe nag-i-imagine pa to, no? Kumbaga, yung pagsasama ninyo. Ito lang nakikita ko. Pero ganun pa man, itong tao na ito, sarado pa yung kaisipan nito. Hindi pa niya nakikitang malinaw para yung, kumbaga, no, hindi siya nagiging malinaw sa sitwasyon niya. Hindi siya nagiging klaro sa kanyang kaisipan. Hindi siya makapag-desisyon. Ito lang nafe-feel ko. Meron kang person na Gemini, Aquarius, and Libra, sorry. Libra na okay. Sorry naman. Meron ditong Gemini, Aquarius, Libra. Then, meron din ako nakikita dito na Taurus. Meron din ako nakikita ditong Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, and Virgo. Okay, ito na yung nakikita ko dito. Tingnan pa natin. Okay, balik tayo sa topic. Nakikitaan ko dito na itong taong ito, wala siyang lakas ng loob. Kumbaga, pinanghihinaan to. Kumbaga, itong tao na ito, kulang siya sa advice, kulang siya sa pagpapasya. Kumbaga, hindi siya makapag-desisyon kung ano talaga yung gusto niya marating or kung ano yung gusto niya talaga sa'yo. Ito lang nakikita ko. Nag-iisip lang to. Once na nag-iisip siya, kumbaga, obsessed siya sa'yo, naalala ka niya, kasi nakikita ka niyang gumaganda ka. May pagka The Empress energy ka may paglago, gumaganda ka, umaayos ka. Ito lang nakikita ko. Maraming nakakapuna sa'yo, maraming nakakapansin. May pagka-religyoso ka din. Religyosa, ganyan.
Kung isa ka man lalaki, gumagwapo ka, binabago mo yung sarili mo, maybe nag-exercise ka, dahil doon napapansin ka ng kababaihan, okay? Then kung ikaw naman babae, napapansin ka ng kalalakihan dahil sa angking mong kagandahan, malakas yung attraction at sex appeal mo, ito lang nakikita ko. Kung makikita mo naman, yung mga tao namamangha. Ito na nakikita ko dito. Pero meron dito, itong tao mo, o pwede rin ikaw, minsan nakakaramdam ka ng panlalabo sa connection ninyo. Ito na nakikita ko. Kumbaga, hindi naging malinaw sa yung connection before. Pero ganun pa man, ngayon, nakikitaan ko dito na naibalik mo yung tapang at lakas ng loob mo. Yung talino mo ba, ginagamitan mo na ng logic yung sitwasyon. Kung before, nahihirapan ka sa sitwasyon. Pero ganun pa man, na nagpunta ka sa panibagong direction na kung saan mas pinalalago mo yung sarili mo. Ito lang nakikita ko. Then dito, sa Two of Swords, Libra, Gemini, and Aquarius, ito lang nakikita ko dito. Itong tao na ito, hindi niya tanggapin yung katotohanan. Kumbaga, nagbubulag-bulagan siya na sinasampal na siya ng katotohanan pero nagbubulag-bulagan pa rin tong tao na ito. Yung tipo bang nagmamaang-maangan, ganun. Huli na pero nagmamaang-maangan pa rin. Ganun yung energy nito. Then nakikita ko rin dito na hindi na to ikaw hindi ka na nagtitiwala sa tao nito. Pero itong tao nito, gusto ka nitong i-please, gusto ka niyang suyuin, pero pinanghihinaan siya ng loob. Or pwede rin sabihin, ikaw, pinanghihinaan ka ng loob para dito sa tao nito kasi walang matibay na pundasyon, ganun. Pero nafe-feel ko mahal mo pa rin tong tao nito. Kaya lang, mas pinaiiral mo na dito yung pagiging logic mo, yung sa pag-analytical mo, yung alam mo yun, yung tipong iniisip mo ng maigi, ganun. Hindi na yung puso ang pinaiiral mo dito, kundi yung utak mo, hindi na yung damdamin, okay? Then dito na the Tower reverse, nafe-feel ko dito, dahil may pagwasak ito nakikita ko dito na stuck tong person mo sa sitwasyon kasi hindi niya akalain na may pagbabagong nagaganap sa'yo. Kumbaga, hindi ka na niya kontrolado sa sitwasyon. Ito lang yung nararamdaman ko. Kaya itong tao na ito, nahihirapan siya. So, ngayon, the devil energy ang tao mo. Kumbaga, pag nakikita ka nitong tao nito, may pagka-obsess siya. Maybe nakikita ka pa rin ito sa social media, sa mga pinopost mo. Iniisip ka ng tao nito or pwede rin sabihin itong tao nito nagiinom, okay? Kumbaga, dahil para makalimot siya, nagiinom siya or sabihin natin na binubuhos niya yung sarili niya sa pag-iinom, ganun, para makalimot sa sitwasyon. Kasi ang labo niya mag-isip hindi nagiging malinaw para sa kanya. Kumbaga, sarado yung kanyang kaisipan dito. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito ng balanse. Maybe tong person mo mahanap din niya yung kanyang balance sa sitwasyon. Or pwede rin sabihin na dahil lumabas si Ace of Wands, meron ditong Aries, Leo, and Sagittarius, Taurus, Virgo, and Capricorn, okay? Nakikita ko dito ng 222, 32, angel number. Pakicheck nyo na lang po sa Google kung anong ibig sabihin ng 222. Meron ditong mensahe para sa'yo, okay? Nakikita ko dito magiging balance to yung kanyang kaperahan. Maybe nahihirapan siya din balance yung kanyang pera. Ito na nafe-feel ko, allowance or financial, ganyan. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na gusto ko ng tao nito kasi masayahin ka, okay? Ikaw yung tipo ng tao na simple lang, masayahin ka, mababaw lang yung kaligayahan mo. Ito lang yung nakikita ko, kontento ka kung anong meron ka, ganyan. Ganun yung nararamdaman ko dito sa Ace of Wands. Pero nakikita ko rito ng The Magician. Meron ka ditong makikreate or meron tong malilikha na kung saan maraming ideas na papasok sa kanyang kaisipan or pwedeng sabihin ginagabayan tong tao nito. Kumbaga, sinasabihan dito na kailangan niyang maging malinaw yung kanyang hinihiling kasi madali niyang mamamanifest yung kanyang hiling. Ito yung nararamdaman ko. Meron tong hinihiling na madali niyang ma-attract ito. Okay? Kung humihiling siya ng financial, nakikitaan ko dito na meron ditong magkakaroon siya. Ito lang nararamdaman ko. Kasi meron siyang mamamanifest. Kung ano man yung minamanifest dito, ma-attract niya yun. Okay, ito lang nakikita ko.
tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for no contact situation. Ano yung energy ng person mo? Meron dito na promise, okay? Siguro minamanifest ng person mo tong itong may kita mo naman tong lalaki, no? Kumbaga, bibigyan niya ng sing-sing yung babae. So, minamanifest niya ng pagbabago sa inyong dalawa. Maybe liligawan ka ulit ng tao nito. Kung before hindi siya romantiko, ngayon may pagsuyo na tong gagawin. Talagang pagbubuhusan niya ng oras at panahon ikaw. Ito na nakikita ko. Kumbaga, nakikita ko dito na magiging responsible na to. Responsable yan. Kung before hindi siya naging responsible, nakikita ko tinuruan mo tong tao na ito maging responsible. Ito na yung nafe-feel ko. Meron ditong 28 years old. Give me more information. Meron tong sweet dream. Okay, nafe-feel ko dito na napapanaginipan ka nito. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin pag sa oras na nag-iisa siya, no? Dinidaydreaming ka ng tao nito. Kumbaga, no, dun siya nakakahanap ng komportable sa kanyang ginagawa. Ito lang nafe-feel ko. Sa kanyang pagtulog, ganyan, dun siya nakakaramdam ng kapayapaan. Kumbaga, no, nagiging siyang satisfy sa kanyang mga ginagawa. Meron ditong accident. So, meron ditong caution. Meron ditong 39 years old. So, dito sa accident, meron ditong magkakaroon ng injury or pinag-iingat dito. Kailangan na mag-ingat sa aksidente. Okay? Ito lang yung mensahe dito. Pag-ingatan yung aksidente. Okay? Give me more information. Meron ditong origin. So, nakikitaan ko dito may creativity. Meron tong gagawin or pwede rin sabihin na meron tong sisimulan. Merong offer na parating sa tao na ito na kung saan may pag-ani, may pagsisimula. Then, nakikitaan ko dito sa daydream. Umaasa to. Okay, ito yung nakikita ko. Kumbaga nangangarap to, nag-i-imagine, nagdi-daydreaming, ganun. Ganun lang yung tao na ito. Okay, maybe dinidaydreaming ka niya nabigyan nito. Ito yung gusto niyang mangyari. Minamanifest niya to na isang araw magkasundo din kayo, okay? Ito yung nararamdaman ko. Meron tong pinapangarap. Hindi ito nawawala ng pag-asa. Ito lang nakikita ko. Gusto nito magsimula muli kayo. Ito lang yung nararamdaman ko. Susuyuin ka muli ng tao nito. Ito lang nakikita ko, ha. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.